Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang oil spill response ng pamahalaan at investigasyon ng Department of Justice patungkol sa nangyaring paglubog ng oil tanker na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Nasa punto pa rin tayo ng fact-finding investigation for the accountabilities naman din po. So ito ngayon ay magpe-payout na po tayo ng ayuda para sa ating mga fishermen and all those affected by the oil spill. Isang aspect lang po yan, pero hindi tayo titigil sa ating paghanap ng liability accountabilities kung meron man. Dahil sa insidente, wala pa rin kinikita ang mga mangingisda at mga nagtitinda ng lamang dagat na apektado ang mga kabuhayan dahil sa tumagas na langis. Sa Cavite, nasa 31,000 na ang apektado buhat ng umiran ng no-catch zone at no-sell zone sa lalawigan. We are estimating it at 350 pesos a day times 31,000 times the number of days that they will be displaced. First part is sinubit namin yung lahat ng pangalan. Naka-document naman sa amin lahat yan eh. The LGU will be the one who will help them file their claims. And then hopefully they said that they can have it done maybe within the first 3 months makaka-payout sila. Umarap na kahapon, August 6, kay Cavite Governor John B. Cremulya at sa Department of Justice ang kinatawan ng kumpanyang may-ari ng lubog na barko upang pag-usapan ang ipapataw na bayarin na siyang ibibigay sa mga apektado ng oil spill. At huwag kayong mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan, wala ho kaming usapan. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Hindi ako tumanggap ng bisita ngayon para makipag-areglo, pero para ayusin lamang ang insurance sila. Payo naman ng Department of Justice o DOJ sa iba pang lalawigan na apektado ng oil spill na kaagad na nilang ihanda ang listahan ng claimants ng ayuda upang mapabilis ang proseso nito. Sa ngayon, hindi pa rin isinasantabi ng DOJ ang usapin na sangkot umano sa paihi system ang naturang barko. So far, the red flags are on its face. Kumbaga parang doon pa lang sa kwento ng PCG kung ano talaga ang nangyari doon sa oil spill, meron na tayo nakikita mga irregularities. Kagaya ng siguro isa doon, yung isang barko doon ay malapit lang sa shore kahit matagal na siyang nakabiyahe. So, nandun lang siya, nakapark, kumbaga, at may katabi pa siyang isang barko. Ngunit sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Port Abaga Ship Management na si Atty. Leonel Mohan Infante na hindi sila napupusit ng langis at tanging sa mga lehitimong oil company lamang sila nagde-deliver nito. Sa Lunes, August 12, nakatakdang ituloy ng fact-finding team ng Department of Justice ang kanilang investigasyon sa insidente. Benedict Samson, umaataw sa Balita Ngayon.